mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang tunay na kasiyahan? Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible, walang imposible. Isang mapagpalang araw po ng Martes sa lahat po ng ating mga kapatid, mga giliw na sumusubaybay po sa programang ito ng Sa Diyos Walang Imposible. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Manny A. Dalena, na muli po ay nag-aanyaya sa inyo na ako po inyong samahan sa loob po ng isang oras ng pamamahayag at pangangaral ng salita ng Diyos bilang pagkaing espiritual na sa atin po ay nagbibigay ng paglago at pag-unlad ng ating pong mga buhay, pananampalataya. Praise God! So anyayahan na po natin ang ating mga kapatid, no po? Pwede na po tayong mag-share, pwede na po tayong mag-host ng watch party. Hallelujah! Ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Ay, bati-bati muna tayo sa ating mga kapatid. Isang mapagpalang araw po ng linggo ng gabi. O araw po ng Lunes ng gabi yata, ano po, Martes ng gabi dito po sa
bansang Canada, kina Sister Marilu Quinto at Brother Israel Quinto. At ganun na rin po sa inyong anak na si Chelsea. Na ikaw ay pagpalain, biyaya ng Diyos. At isang mapagpalang umaga rin po kay Sister Marilyn Soribio ng TS Cruz Subdivision. Ganun din po sa inyo pong mga anak na sina Elaine, Elika at Jelay. Praise God. Na-receive mo ba, Sister Marlene, yung aking PM kagabi? Ako po yung order ng laing po para sa araw na ito. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible, kung sa Wala po naman sa Ligas, Bacoor, Cavite. Batiin po natin ang ating kapatid, Brother Lloyd Nebres. Sabi niya, good morning, Pastor, at sa lahat ng mga kapatid, you alone, Lord, are my strength and my shield. Thank God. Hallelujah. Amen. Amen to that. At ganun din po sa iyong asawa na si Sister Aida Nebres. At ganun na rin po sa iyong mga kasama dyan na sina Adrian, Loida, Leiza at EJ. At wala po dito sa Las Piñas, batiin natin Sister nais mo ba Peter Rico. ng Ganun din po buhay ang na mga mapayapa? Praise God, purihin ng Diyos. Ang landas mo At ganun din ay po ang inyong buong mga sambahayan. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng walang Diyos. imposible, kung sa Kanya'y mananalig. At mula po sa Dasmariñas, Cavite, batiin po natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Annalisa Moreno de los Reyes. At ganun din po ang inyong mga anak, Sister Annalisa. At ganun din po kay Sister Rose Tasipit at Brother Romy Tasipit. At sa inyong anak na si Ruru. Sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya'y mananalig. At mula naman po sa Soldiers Hills, Bacoor, Cavite, batiin po natin si Nanay Carmen Somido. At ganun din po si Brother Nick Somido. Hallelujah. Purihin po ang Diyos na buhay. Hallelujah. At mayroon pong prayer request ang ating kapatid na Sister Marilu Quinto. Pastor, pakipanalangin din po na sana malagpasan namin itong lockdown na nararanasan namin sa kasalukuyan. Sana maayos ang lahat. Praise God. Hallelujah. Makakaasa po kayo na magiging maayos po ang lahat sapagkat ang lahat ng bagay ay hindi po permanente. Shoutout din po sa ating kapatid, Sister Chike Nadia. Good morning din. Good evening dyan sa Canada, Sister Chike. At ganun din kay Edson at sa iyong mga kasama dyan, kay Sister Leia. At sa iyong mga anak na sina Isabel, Naj at Jed, ha? Pinadala, nais mo ba ng buhay na mapayapa? Okay, shoutout natin to. Baljit Singh. Hindi ko, praise God. Baljit Singh, good morning. Radhe, sabi niya. Siguro ito'y Pakistani or Indian, ano po. Praise the Lord. Sana'y maintindihan niya tayo dahil Tagalog po tayo, mga kapatid, ano po. Palagay ko ito'y nanonood po sa host party o watch party ni Sister Annalisa. Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible, kung sa Kanya talalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw Good morning kay Sister Alice Dasardorano at kay Brother Nap Durano at sa kanilang anak na si David, ha? Praise God, hallelujah. taloy ng lubos-lubos? Hanap mo ba? So bago po tayo magpasimula, mga kapatid, tayo po'y lumagay sa diwa at presensya ng ating banal na Espiritu ng Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng ating pong panalangin ngayong araw na ito. Ating pong hilingin muli, tayo po ay pangunahan at patuloy na gabayan ng ating Panginoon Diyos, ha? Praise God, hallelujah. Purihin ang ating Panginoon.
na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga, patuloy po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Ama, sapagkat muli ay nabiyayaan po ninyo kami ng isang panibagong araw. Salamat sa buong magdamag na kami po ay sinamahan po ninyo sa aming pong mga kapahingahan. Muli, O Diyos, ay naririto po kami na nag-aalay ng aming mga sarili bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Diyos, muli ipadama po ninyo sa amin ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan po ng iyong mga salita na aming pong tutunghayan, pagbubulay-bulayan at pagsasaluhan upang sa gayon, O Diyos, ay patuloy po kaming magsilago at magsiunlad sa aming pong mga buhay pananampalataya. Mangusap ka, O Diyos, sa puso at buhay ng bawat isa. Ilapat po ninyo, Panginoon Diyos, ang iyong banal na espiritu sa amin po ngayong umagang ito upang sa gayon ay patuloy po naming maranasan ang kaalaman at karunungan na dulot po, Panginoon Diyos, ng iyong mga salita sa aming buhay. Ama, ilagay po ninyo sa puso at buhay ng bawat isa ang kapanatagan at kapayapaan ng bawat isipan upang sa gayon, O Diyos, kami po ay makapagtuon ng aming isipan sa iyong mga salita ngayon. At hayaan po ninyo, Ama, na muli angkinin po namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming buhay. Nawa, O Diyos, ito ay patuloy na makapagbigay ng kalakasan at patuloy, O Diyos, na makapagbigay sa amin ng katugunan at kasagutan ng lahat ng aming mga panalangin sapagkat ikaw ang nagsabi kung kami mananatili sa iyo at ang iyong mga salita ay mananatili sa amin. Hingin namin ng lahat ng aming maibigan at ito ay iyong ipagkakaloob sa bawat isa na nananalig at sumasampalataya sa iyong dakilang pangalan. Pagpalain po ninyo, O Diyos, ang kabuuan ng gawain ito. Kayo ang siyang maluwalhati, kayo ang maitaas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Sapagkat ang sabi mo, Ama, na kung itataas po namin ang iyong dakilang pangalan, maraming tao ang lalapit sa iyo. At sa gayon, O Diyos, ay amin pong patuloy na hinihiling na ang iyong mga salita ay makarating po sa iba't iba panig ng aming bansa, maging sa ibang panig ng mundo upang sa gayon ay mas marami pa ang makakilala sa iyo. Salamat po, Diyos. Dinadakila, pinupuri ka namin sa umagang ito. Ang lahat ng ito ay aming pong samot dalangin sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Ihanda ang ating pong mga kagamitan, ang Bible po, praise God, ang lapis at papel at tayo po ay sama-sama po muli ay magbubulay-bulay ng kanyang mga salita at sa araw na ito ang ating pong magiging tema o ang ating pong magiging paksain mga kapatid ay tungkol po sa mga pinagdadaanan po ng ating buhay. Ito pong tinatawag po nating mga trials. Po, praise God, yan po ang ating pong mga tatalakayin ngayong umagang ito at ang ating pong mensahe po ay pinamagatan po natin, Why Lord? Why Lord? Bakit po Panginoon? Praise God. So ang hashtag po natin, subtitle po ng ating pong mensahe, Reasons of Trials. Mga dahilan kung bakit po ipinahihintulot ng Diyos na tayo po ay dumaan sa iba't ibang pagsubok at tukso sa buhay. Yan po, mga kapatid, ang ating pong mensahe na ating pong tatalakayin ngayong umagang ito. Hallelujah! Batiin po muna natin ang ating kapatid, Sister Memia Tupas Tapulaw, at ganun din po ang inyong mga kasama dyan, Sister Memsa, sina Diana at sina JR at ang iyong mga apo dyan sa Canada. Na-lockdown din ba kayo dyan, Sister Memia? Praise God, hallelujah. At ganoon din po kay Architect Leo Rosas at Sister Nene Rosas. Isang mapagpalang umaga po. Praise God. So ngayon po ay magpapasimula po tayo sa ating pong mensahe. Praise God. Kayo ho ba ay nakaranas na at dumaan na sa mga matitinding pagsubok sa buhay? At kayo ho ba ay nagkakaroon ng katanungan sa inyo pong mga sarili
Praise God, kung bakit. No? Marahil ay wala kang maisip na dahilan para mangyari sa iyo ang hindi mo gustong pinagdadaanan ngayon o iyong mga nararanasan mga pagsubok at tukso na dumarating sa ating buhay. Praise God, dahil iniisip mo, nagsisimba naman ako, nagdadasal naman ako, tumutulong sa kapwa, o kaya'y nagbibigay ako sa mga gawain. Bakit ako, Lord? Bakit ako ang iyong, kumbaga ay nagtatanong ka kung bakit? Bakit ka dumadaan sa mga ganong matitinding pagsubok? Bakit hindi yung mga taong masasama, yung mga taong hindi nananalig sa iyo, yung mga taong hindi nagsisima? Bakit ako na naglilingkod sa iyo? Bakit hindi yung kaaway ko? Bakit hindi yung mga taong may utang sa akin at di marunong magbayad? Bakit hindi yung kapitbahay kong chismosa? Bakit sa dinami-dami ng tao, ako pa ang pinarurusuhan mo, Diyos? Bakit? Yan ba ay inyo pong naitanong na sa Panginoon sa inyong sarili? Praise God. Nagtanong na ba tayo sa Panginoon kung bakit? Na para bang katulad ng katanungan ni Job sa Panginoon Diyos. Doon po sa aklat ni Job, Kapitulo 7, talata po ay 19 hanggang 20. Ang sabi po rito, no, Job chapter 7, verse 19 to 20. Hallelujah. Will you never look away from me or let me alone even for an instant? If I have sinned, sabi po ni Job, no? What have I done to you, O watcher of man? Ito po ang kanyang tanong. Why have you made me your target? Praise God. Bakit ako, Panginoon, ang tinatarget mo? Nagkasala ba ako sa iyo? Have I become a burden to you? Hallelujah. Praise God. Yan po ang katanungan ni Job. And remember, si Job po ay isang taong ipinagmalaki ng Diyos at wala po siyang nagawang anumang pagkakamali. Kaya nga nagtatanong siya sa Panginoon. Sinasabi niya sa Panginoon, why have you made me your target? Have I become a burden to you? Hallelujah. Marahil yan po ay naitatanong po natin, lalo na nung dumating po ang mga sunod-sunod na krisis at pandemya, kalamidad sa ating pong bansa. Marahil nasabi na natin, bakit naman kami pa, Panginoon? Bakit ang bansang Pilipinas na tinawag na the only Christian nation, bakit hindi yung mga bansang komunista? Ano po? Praise God. So ngayong umaga, ito ang ating bibigyang kasagutan sa ating pag-aaral kung bakit po pinapayagan ng Diyos ang mga pagsubok sa ating buhay. Alam kong walang may nais at gusto ng mga pagsubok na ito o tukso dahil ito po ay talaga namang nagiging mahirap para sa ating buhay. At lahat naman tayo ay naghahangad ng kapayapaan at ginhawa sa buhay. Amen po ba? Praise God. Ngunit alalahanin po natin ang sinabi sa atin ng ating Panginoong Yesus ng isang buhay na nakatuon sa Kanya, ang isang buhay na naglilingkod sa Kanya ay hindi ito isang buhay na komportable, mga kapatid. Hindi siya nangako sa atin na tayo po ay hindi dadaan sa mga pagsubok, sa mga pagtitiis at kahirapan ng buhay. Sa katunayan po, ang sinabi niya sa atin, no? Praise God. Sabi niya doon sa John 16, verse 33, sabi niya, in this world ye have tribulation. Sa mundong ito ay mayroong kayong mga kapighatian. Hallelujah. So bagamat magaang ang pasanin ng pasanin, patuloy po tayong nagkakasala. Ang ibang mga tao ay nagkakasala laban sa atin at ginagawa pa rin
ng ating kaaway na si Satanas ang kanyang antas na pinakamagaling upang mabigo ang mga plano ng Diyos sa ating buhay. Pero ganun pa man mga kapatid, makasisiguro tayo, makatitiyak tayo na ang sakit at paghihirap na kinahaharap natin ay hindi magtatagal magpakailan paman. Amen? Praise God! Katulad po nung naririnig po ninyong awitin, walang forever mga kapatid. Sabi po ni David, sa awit 30, talata po ay 5. Sabi rito sa Psalms 30 verse 5, for his anger endureth but a moment. In his favor is life. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Hallelujah! Maaring ang isang pagtitiis ay maranasan po natin sa isang buong araw, sa isang buong gabi. But joy, sabi niya rito, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Ibig pong sabihin, hindi ho ito pang matagalan, mga kapatid. At sa katunayan ay unti-unti na nga ito ay naglalaho at nawawala. Kaya, praise God, ngayong umaga, titignan po natin ang ilang mga dahilan ng Diyos kung bakit pinahihintulutan niya na tayo ay dumaan sa mga ganitong pagsubok. Kung inyo pong makikita ang pinagdaanan ni Job, praise the Lord, hallelujah. Ano po? At sinabi roon na si Job ay isang lingkod ng Diyos na matapat at wala siyang katulad sa mundong ito. Pero anong sagot ni Satanas? Sabi niya, hindi magiging ganyan si Job sa iyo. Hindi siya magiging matapat sa iyo kung siya ay hindi mo po proteksyonan. Ibig kong sabihin dito mga kapatid, tayo po ay nakapailalim sa proteksyon ng ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Ako at ikaw, tayong lahat, iniingatan tayo. Kino-cover tayo ng kanyang kapangyarihan. But there are times, may mga sandali na si Satanas ay humihirit po mga kapatid. Kaya humingi siya ng pahintulot. So that means, anuman ang pinagdadaanan po natin sa ating mga buhay, ay mayroong pong pahintulot ng Diyos. At yan po ang nangyari kay Job. Pero ano ba ang dahilan kung bakit ito pinahihintulutan ng Diyos sa ating buhay? Unang-una mga kapatid, na dahilan ay gusto niyang masubukan kung gaano kalakas at katatag ang ating mga pananampalataya. Yan ang unang dahilan. Para ano pa at ipinagmalaki niya si Job kung hindi niya ito mapatutunayan kay Satanas. Praise God! Kaya nga siya po ay nagbigay ng pahintulot. At yan din po marahil, mga kapatid, ang siyang dahilan kung wala kang naiisip na dahilan. Ano po? Maaring iniisip mo, ako'y tapat naman sa Panginoon, ako'y naglilingkod naman sa Panginoon. Ano ang dahilan? Bakit ako dumadaan dito? Praise God. At isa lang ang maaring dahilan o ito po ang dahilan. Sinusubok ng Diyos ang ating katapatan at katatagan sa ating pong mga pananampalataya. Santiago 1, talatang 2 at 4, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yan po ang sabi po rito. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya, pakinggan niyo, pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. So napakaliwanag po mga kapatid. No po? Hallelujah! Na itong pagsubok na ito ay gumagawa ng pagtitiis, no?
Hallelujah! Praise God! So minsan, pinapayagan ng Diyos ang mga pagsubok sa ating buhay dahil nais niyang subukin ang ating pananampalataya kung upang makita kung talagang handa tayong sumunod sa Kanya. Gaano man po kahirap ang buhay. Hallelujah! Gaano man kahirap, gaano man katindi yung pinagdadaanan mo, tinitignan ng Diyos kung ikaw ay handa pa rin sumunod sa Kanya. Bagamat at hindi natin mailalarawan kung gaano ito kahirap, maari tayong tumayo ng matatag at malaman na hindi ito magtatagal, magpakailanman. At sa tulong ng Diyos, sa tulong niya, ay malulusutan natin ito. Mapagtatagumpayan po natin ito, mga kapatid. Amen. Praise God. So yan po ang unang kadahilanan kung bakit niya ipinahihintulot ito. Makita niya, malaman niya, ito bang anak kong ito ay totoong naglilingkod sa akin. Praise God, dahil sa kabila ng kanyang pinagdadaanan ay marunong pa rin siyang mag-praise the Lord. Marunong pa rin siyang magpasalamat sa Diyos. Hallelujah! Tulad ni Hope, mga kapatid. So yan po, mga kapatid, ang unang kadahilanan kung bakit ito ipinahihintulot. Alalahanin po natin pag tayo dumaan dyan, no? Kapag kayo ay dumadaan, tinitignan ng Diyos, mga kapatid, praise God, kung ang anak kong ito ay magagawa pa kaya nitong makapanood at makapakinig kay Pastor Manny sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, sa kabila ng kanyang mga kahirapan, sa kabila ng kanyang mga pagsubok sa buhay, kaya pa ba niyang magpuri sa Diyos? Hallelujah! So yan po, mga kapatid. Ikalawang dahilan, praise God, sabi po rito, ay upang maipakita ang kanyang kaluwalhatian. Mahayag ang Diyos sa ating buhay. Makita ang kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos. Deuteronomy chapter 7, verse 17 to 19. Anong sabi dito? Kung iyong sasabihin sa iyong puso, ang mga bansang ito ay higit kaysa akin, paanong aking makakamtam sila? Huwag kang matakot sa kanila. Iyong alalahaning mabuti ang ginawa ng Panginoong mong Diyos kay Paraon at sa buong Ehipto. Ang mga dakilang tukso na nakita ng iyong mga mata at ang mga tanda at ang mga kababalaghan at ang makapangyarihang kamay at ang unat na bisig na ipinagpalabas sa iyo ng Panginoong mong Diyos ay gayon ang gagawin ng Panginoong mong Diyos sa lahat ng mga bayan na iyong kinatatakutan. So maraming beses nararamdaman nating parang masisira o magigiba po tayo ng mga tukso at pagsubok sa ating buhay, na walang paraan na makararating tayo sa kabilang panig o malalagpasan natin ito. Tulad ng mga Israelita sa talatang binasa natin dito sa aklat ng Deuteronomio, nakakalimutan natin kung ano ang magagawa ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ngunit ang katotohanan ay ang Diyos ay ang makapangyarihan sa lahat at wala siyang hindi magagawa sa ating buhay. Sa gitna ng ating pinakamadaling na sandali ng buhay, gusto niya ang lahat ng mga bagay upang ipakita ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Hindi kailangang matakot sapagkat siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Hallelujah! Huwag nating kalilimutan, mga kapatid. Hallelujah! Na minsan nang gumawa ang Diyos sa buhay mo. Ilang beses ka na bang nakalagpas sa mga pinagdadaanan mo and yet sa isang sandali, sa isang pagsubok, ay makakalimutan mo ang kapangyarihang ginawa ng Diyos tulad ng mga Israelitang ito?
kung paanong ipinamalas ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. At yan din ang nais ng Diyos na iparanas sa atin, mga kapatid. Na ang Diyos ay maluluwalhati sa tuwing tayo ay nakalalagpas at sa tuwing tayo ay makapananagumpay. At sa tuwing nakikita ng Diyos na tayo nagiging matatag at matibay sa gitna ng mga pagsubok, naluluwalhati ang Diyos. Sasabihin sa iyo ng mga nasa paligid mo, tingnan mo yung taong yan, no? Parang hindi apektado ng krisis, parang hindi apektado ng mga nangyayari sa kanyang paligid, may masaya pa rin. Ano kaya ang sikreto niya? Hallelujah. Nakikita ko lang siyang nagtataas ng kami, nagpe-praise the Lord. Narinig ko lang na laging nakikinig yan sa programa ni Pastor Manny. Hallelujah. So, sino ang naluluwalhati? Ang Diyos. Nahahayag ang kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Makikita ninyo yung mga kapitbahay, mga kamag-anak ninyo na apektado ng krisis, naiinggit sa atin, naiinggit sa inyo. Parang baliwala sa kanya itong pinsang mo ito, itong kapatid kong ito, parang baliwala sa kanya yung pinagdadaanan niya. Palibasa, praise the Lord ng praise the Lord. Palibasa, nagbabasa ng Bible. Buhay ang Diyos niya. So, nabibigyan ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit nga ipinahihintulot na dumaan ka sa mga kalamidad at sa mga krisis upang makilala nila na yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At siya ang makagagawa ng mga bagay na hindi mo aakalaing pwedeng gawin sa iyong buhay. Amen? Yan po ang ikalawa na dahilan kung bakit ipinahihintulot ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok. Praise God. Hallelujah. Ano po ang ikatlo? Ikatlong dahilan kung bakit ipinahihintulot ng Diyos, kapatid, na ikaw ay dumaan sa mga pagsubok ng buhay, ay gusto niyang pigilin. Pigilin tayo, ako at ikaw, sa paggawa ng mga mali. Yes. Hallelujah. Praise God. Naalala po ninyo, doon po sa Book of Numbers, sa aklat po ng bilang, Kapitulo 22, talata po ay 27 hanggang 29. Minsan kasi hindi tayo nakikinig sa kanyang banayad na tinig, yung pong tinatawag na still voice or yung audible voice, no? Na nagsasabi sa atin na huwag tayong gumawa ng isang bagay. No, ang isang halimbawa ay ang kwento po ni Balaam. Sabi po rito sa talatang 27, 29 ng Kapitulo 22. Okay? Sulat po ninyo yung talata. At nakita ng asno ang anghel ng Panginoon at siya'y nalugmok sa ilalim ni Balaam. At ang galit ni Balaam ay nagningas at kanyang pinalo ang asno na kanyang tungkod. At ibinuka ng Panginoon ang bibig ng asno. Ito yung nagsalita yung asno, ha. Praise God, pinagsalita ng anghel ng Diyos yung asno. Nagsabi kay Balaam, anong ginagawa ko sa iyo na ako'y pinalo mo nitong makaikatlo? At sinabi ni Balaam sa asno, sapagkat tinuya mo ako, mayroon sana ako sa aking kamay na isang tabak, pinatay disin sana kita. Hallelujah. So si Balaam po, dito sa kwentong ito, ay inupahan po siya, no? Hinire siya upang sumpain ang tao ng Israel. Ngunit ang nais ng Diyos ay gawin yung kabaliktaran, hindi sumpain, sa halip ay pagpalain niya sila. Praise God. So, sa paglalakbay ni Balaam upang sumpain ang mga Israelita, ay tumigil ang kanyang asno at tumangging ito ay kumilos. Kung baga ayaw umandar ng kanyang asno, kaya pinalo niya ang kanyang asno at pinilit itong gumalaw, kumilos.
Inulit ito ng 3 beses. Bago po niya napag-alaman at napagtanto na ang anghel ng Diyos ay nakatayo sa harap niya na humahadlang sa daan. Pinipigil siya. Hindi maintindihan ni Balaam dahil nakatuon siya sa pag-uugali ng asno na hindi niya inaalam ang tunay na kadahilanan kung bakit hindi kumikilos ang asno. So kailangan tandaan natin na makinig sa tahimik na tinig ng Diyos at maunawaan na kapag dumating ang mga hadlang sa ating buhay, maari niya tayong pigilan sa paggawa ng isang maling bagay o baka may naisip siyang ibang plano para sa atin. Hallelujah! Maging aware po tayo. Maaring yan ay yung pinagdadaanan mo ay maaring isang bagay na pangungusap ng Diyos para awatin tayo sa paggawa ng masama, sa paggawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Na maaring ito'y magbubunga sa iyo ng hindi magandang pag-uugali. Kaya ayaw ibigay ng Diyos. Kaya dinadaan niya tayo sa mga pagsubok upang ikaw ay awatin, pigilan, hadlangan sa paggawa ng masama tulad po ni Balaam. Hallelujah! Kaya whenever na tayo po ay dumadaan, kinakailang ina-analyze po natin, ano po? Praise the Lord! Yung mga pinagdadaanan natin. Hindi yung kagad tatanungin natin ang Diyos at sisisihin natin siya sa mga nangyayari. Questionin agad natin ang Diyos. Maaring itinatama lang niya tayo, maaring inaawat, pinipigilan lang tayo na makagawa ng hindi maganda. Ika-4, mga kapatid, ika-4 na kadahilanan kung bakit ito ipinahihintulot ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid, ay upang sa Kanya lamang tayo magtiwala. Sa Kanya lang, walang iba. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Sabi rito, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi inyong pag-iisip, ni ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay mas mataas kaysa inyong mga daan, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga iniisip. Sa may mga oras na wala tayong sagot sa lahat ng sakit na nararamdaman natin mula sa mga mahihirap na oras ng ating buhay. Pero makatitiyak tayo na kahit wala itong kahulugan sa atin, umaangkop ito sa perpektong plano at layunin ng Diyos. Ang tungkunin natin ay magtiwala sa Kanya. Praise God! Na wala tayong ibang pwedeng pagtiwalaan, kundi siya lang. Sabi ng Kawikaan 3, talatang 5 hanggang 6, magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag umasa sa iyong sariling pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, kilalanin siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Hallelujah! Ibig kong sabihin, sa tuwing tayo ay nasa ganitong sitwasyon, nasa mahirap na kalalagayan, nasa mahirap na pinagdadaanan, sinasabi po rito, mga kapatid, pagtiwalaan lang natin ang Diyos. Hallelujah! Huwag tayong titingin agad sa iba, huwag tayong agad maglalagay ng tiwala sa tao, sa pamahalaan sa ibang bansa. Kaya tayo pinadadaan ng Diyos diyan ay upang magtiwala lamang sa Kanya.
Kapatid, hindi niya ipararanas sa atin ang isang bagay na hindi niya tayo mailalabas. Praise God! Hindi aksidente na ang mga Israelita ay naging alipin ng napakahabang panahon sa bansang Ehipto. Diyos ang gumawa ng paraan upang sila ay makalabas doon, upang sila ay makalaya doon. Hallelujah! Sa Diyos lang nagtiwala si Moses. Wala siyang ibang pinagtiwalaan. At ito ang itinuturo sa atin ng Diyos. Mga kapatid, kaya nga sinasabi ng unang Korinto 13, ang Diyos ay tapat at hindi niya ipahihintulot na dumaan tayo sa mga pagsubok at pagtitiis ng hindi natin makakaya. Sa halip ay bibigyan niya tayo ng paraan. Siya ang magbibigay ng paraan, no, ng daan upang ito ay ating mapagtagumpayan. Nakita niyo yung pinagdaanan nila Moses? Natrap na sila sa dagat na pula. Akala nila walang daan, walang paraan, pero hinati ng Diyos ang dagat. Hallelujah. So yan po mga kapatid, tinitignan ng Diyos kung sa kabila ng pinagdadaanan mo ay sa Kanya ka pa rin magtitiwala. Katulad ni Job. Anong sabi ng kanyang kabiyak, ng kanyang asawa? Job, tignan mo yung nangyayari sa buhay mo. Bakit hindi mo pasumpain ang Diyos mo at mamatay ka na? Pero anong sinabi ni Job? Bakit? Pawang mabubuti lamang ba ang dapat tatanggapin mula sa Diyos? Hindi ba dapat tumanggap ng mga ganitong sitwasyon, ng mga ganitong kahirapan, ng ganitong mga matinding kalamidad? Hindi ba dapat tumanggap? Sabi ni Job, no? Praise God. Diyos ang nagbigay, Diyos din ang babawi. To God be all the glory. Sa Diyos pa rin siya nagtiwala. Glory to God. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, ako'y nagtitiwala pa rin sa Diyos. Sa kabila nitong mga pinagdadaanan po natin, alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kargo tayo ng Diyos. Siya ang naglagay sa atin sa mundong ito. Siya rin ang may responsibilidad sa iyo at sa akin para tayo ingatan. Kaya ang tangi po nating gagawin ay magtiwala sa Kanya. Siya lang, walang iba. Amen. Walang iba, kapatid. Kaya lalo na po kayo mga kapatid na nasa ibang bansa, na matindi ang inyong pinagdadaan ngayong krisis, yung pagtaas ng kaso ng COVID. Sa Diyos kayo magtiwala, huwag sa gobyerno. Ha? Diyos lang ang pwedeng makaahon sa inyo dyan. Diyos lang ang pwedeng mag-ingat at magtakip sa inyo. Tulad ng ginagawa niya sa amin ngayong oras na ito. Hallelujah. Ikalima, kapatid. Panlima. Bakit pinahihintulutan ng Diyos na tayo dumaan sa mga pagsubok, pagtitiis at mga tukso sa ating buhay? Upang itama tayo. Pag sinabing itama, upang tayo ay disiplinahin. Pagdidisiplina. Hindi ito parusa na ikapapahamak po natin. Ito ay parusa sa atin na ikatutuwid natin, ikatatama ng ating buhay. Dahil ang Diyos hindi nagpaparusa para sa kapahamakan po natin. Ang parusa ng Diyos sa kapahamakan ay pagdating ng paghatol ng mundong ito. Sa ngayon, ang parusang ipinararanas niya ay parusa ng pagtatama, parusa ng pagtutuwid, hindi parusa ng ikapapahamak natin.
Okay? Hebrews chapter 12, verse 5 and 6. Ano sabi rito? At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Anak ko, wag mong walang bahala, ipagwalang bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Tingnan ninyo ha. Pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. At hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Yan po mga kapatid. May mga oras na ang ating sariling mga kilos at ugali ay hindi umaayon sa kalooban at utos ng Diyos. Madalas tayong naliligaw, hinahayaan nating lumaki ang ating ulo o kalimutan na maging mabait sa iba. Minsan pinapayagan ng Diyos na lumitaw ang mga paghihirap sapagkat nais niyang iwasto ang ating mga puso at kaluluwa at ipaalala sa atin ang pangangailangan na lumakad sa pagsunod sa Kanya. Hallelujah! Baka nakakalimot ka. Baka naliligaw ka na. Nakita niyo yung mga mga kalabaw o kabayo na nasa karitela pagka sila po ay naiiba ng daan, lumilihis sa daan na dapat tahakit, pinapalo ng kutsero para sila po ay bumalik sa dating doon po sa dating ruta. Praise God. Hallelujah. Ibinabalik. Purihin ng Diyos. So, ganun din po tayo mga kapatid. Sa tuwing tayo ay nalalayo sa Panginoon, sa tuwing tayo ay nakakalimot, ito ay isang hampas at palo ng Diyos para tawagin ang ating pansin, anak, hindi na yan ang tamang daan na nilalakaran mo. At marami po akong alam na nakaranas ng ganyan na mga lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Dahil may mga nagtatanong, bakit yan? Namatay sa ganyan samantalang siya'y ginagamit ng Panginoon sa pagpapagaling. Naligaw yung lingkod ng Diyos. Nagkasala. Kaya ipinaranas sa kanya ng Panginoon upang itama uli ang kanyang buhay. Sa paraan ng Diyos para bumalik tayo sa Kanya, para makatiyak at makasiguro tayo na makabalik sa Kanya. At totoo naman po yan, di ba? Sa tuwing tayo po ay nakararanas ng mga kahirapan, ng mga pagsubok, nakita ninyo, pagputok ng Bulkang Taal, ang dami agad nakaalala sa Panginoon. Pagsapit ng pandemyang ito, ng COVID na ito, ang dami agad na tumawag sa Panginoon. At nangangako, mula ngayon, hindi na ako maggaganito, hindi na ako maggaganyan. Mula ngayon, magiging mabait na ako. Praise God. Ang daming itinatama ng Diyos sa mga pangyayaring ito. Pero, hihintay mo pa ba ang nangyari ito? Gayong pwede naman natin itama ito. Itama ang ating buhay nang wala ang mga bagay nito. Bakit maghihintay pa tayo ng mga masasakit na paraan para lamang tayo maitama? Kapatid, ngayong umagang ito, isipin mo, maaring nagtatanong ka, Panginoon, bakit ako? Why, Lord? Bakit, Panginoon? Bakit mo ako hinahayaang dumaan? So, dito po, aking pinuputol ang mensahe. Pagpapatuloy po natin ito bukas, mga kapatid. Dahil wala na po tayong oras, meron pa po tayong natitirang ilan na ba yung naibigay ko? 5, ano po? Nabigyan ko na po kayo ng 5. Praise God. Meron pa hong 8 na dahilan. Dahilan kung bakit
ito ipinahihintulot ng Diyos at marahil baka doon po sa natitirang 8 ay nandoon ang kasagutan sa mga tanong ninyo. Kung wala man dito sa unang 5 na aking binanggit, ang inyong itinatanong kung bakit kayo dumadaan, no? Hintayin nyo bukas yung 8 pa ho na dahilan kung bakit ipinararanas ng Panginoon sa atin na dumaan tayo sa mga pagsubok, sa mga kahirapan ng buhay. Pero isa lang po ang itinitiyak ko po sa inyo. Hindi ito ipararanas ng Diyos sa atin. Hindi ito ipadadaan ng Diyos sa atin. Hindi niya ito hahayaan na tayo ay dumaan sa mga ganito na ikapapahamak po natin. Mga kapatid, nais lamang ng Diyos itama tayo. Nais lamang ng Diyos na sa Kanya tayo magtiwala. Nais lamang niya, kapatid, na awatin at pigilan tayo sa mga ginagawa nating mali sa ating buhay at gusto niyang maluwalhati siya, kapatid. Sa gayon, kapatid, ay makita niya kung gaano katibay at katatag ang ating pananampalataya. Hallelujah. So ngayong umaga, dadako po tayo sa ating pong panalangin. Praise God. In your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. Praise the Lord. Sama natin sa panalangin ang ating mga kapatid na nakatira sa Canada na kung saan po ay napakataas o tumataas ang kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar. At ganoon na rin po mga kapatid, yung iba pa ho nating mga kapatiran na nakatira sa iba't ibang panig po ng bansang Canada at Amerika at Australia. Praise God. Manalig po lamang tayo at sumampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos. Praise God. So sama natin sa panalangin itong Quinto family. Praise God. Ganon din po ang Tapulaw, Sister Memia at ang Kalikdan Tapulaw at Kalikdan family at Tapulaw family. Ganon din po sama natin sa panalangin ang pamilya Zoprepeña, Chiki and Edson and Leia Rosas. Ganon din po sama rin natin sa panalangin ang De La Cruz family, Kahala family. Praise God. Hallelujah. At ganon na rin po ang Santos family. Purihin ang Panginoon. Robino and Rogelio Costales, Rowena Meriman, Mary Joy Mendoza, Sheila May, praise God, Ariza Ret Meriman, Annabel Costales, Rachel, Amanda, Angela Rodel and Arian Costales, Morgan Meriman and Connor, Kit Mendoza, at ganoon din po, sama rin natin sa panalangin para makakilala sa Panginoon ito si Sister Marilyn Estonactoc Foster, at yung pong mga kapatid natin na dumadaan sa mga matitinding sakit at karamdaman tulad ng cancer, Romerico Dumlao, Diosdado Gutera, Zilda Rosales, at sa mga kidney naman po at sa mga puso ay si Romelito Valdez, Sister Mir, Chuchi Yuson Rutestan, at ganoon din po ang pag-iingat at patuloy na pagbibigay ng kalakasan at kalusugan kay Bibi Soribio, Andrea Aranda, Flor de Risa and Reynaldo Lopez, Guadalupe Labis, Elizabeth Ramirez and family, Brian Bembiahe, Meli Domingo, Rosel Domingo, Eupremia Abia Cone, Lisa Villarico at ang pensyon ng kanyang mga anak, Ernie Perez, Ronald John George Todoro, at si Sister Remy Costales. So sama rin natin itong mga kabuhayan at mga negosyo ng ating mga kapatid, ang Bimbis Lutong Bahay ni Sister Marlene, Skyhope GPS, Rebling Internet Services, Mobile Device Integration Services, Jesus Our Wisdom Christian School, Veteran Motor Shop, Criskit Enterprises,
architectural firm ni Architect Leo, bookkeeping firm ni Sister Lily, at yung car rental services po ni Brother Fred Lopez at Brother Lloyd Nebres. Hallelujah. So manalig po tayo at sumampalataya tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Ngayon na po mga kapatid. Ang Diyos ay may katulungan. Banal na Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong umaga kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa araw na ito, sapagkat muli, O Diyos, ay ipinaranas po ninyo sa amin ang kapangyarihan sa pamamagitan po ng iyong mga salita na aming napakinggan. Natunay nga po, Panginoon Diyos, na ang lahat ng aming mga pinagdadaanan sa aming mga buhay, gaano man ito kahirap, gaano man ito katindi, Panginoon, ito ay naaayon sa iyong kapahintulutan upang makita mo, Panginoon Diyos, kung gaano katatag ang aming pananampalataya at kung papaano, O Diyos, ay nabibigyan ka ng kaluwalhatian. Maaring ito ay isang paraan upang kami ay awatin mo sa mga gawaing masama at sa gayon, O Diyos, Ama, ay tama mo ang aming pong mga buhay at patuloy, O Diyos, na sa iyo lang kami nagtitiwala o dapat magtiwala. Kaya ngayong umagang ito, narinig po ninyo yung mga pangalang aking binanggit at binasa, O Diyos. Ako'y nananalig, ako'y sumasampalataya na ikaw ang Diyos na makatutugon at makasasagot sa lahat ng aming pong mga kahilingan ngayong umagang ito. Ama, itinataas po namin sa iyo ang bansang Canada na sa mga oras na ito, O Diyos, ay tumataas ang kaso ng COVID-19. Diyos, ang iyong mga anak na nanitirahan doon, Panginoon, dalangin kong ilapat po ninyo sa kanila ang kapanatagan at kapayapaan ng kanilang buhay, O Diyos. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng spirito ng kapayapaan, soundness of mind, Lord, for you are Lord, na ikaw ang nagbigay sa amin ng sound ng espiritu ng kapanatagan, hindi espiritu ng katatakutan. So right now, O God, ilapat mo po sa kanila, Panginoon, na ikaw ang Diyos na magbibigay kasiguruhan at katiyakan na dumami man ang kaso ng COVID, ang iyong mga anak na nananalig at sumasampalataya sa bansang iyon, kailanman ay hindi mo pababayaan. Iyong pangako, O Diyos, ay tapat at ito ay iyong isinasagawa sa iyong mga anak na nananalig at sumasampalataya sa iyo. Kaya salamat po, Panginoon, kung papaanong kami ay inilayo mo. Ang aming bansa, Panginoon, ay dumalang at umunti, Panginoon, ang kaso ng COVID, ganun din po sa bansang Canada, Panginoon, at sa bansang Amerika, Panginoon. Dalangin ko na sila ay makalagpas sa mga pagsubok at kahirapang pinagdadaanan nila. Ingatan po ninyo ang aking may bahay na si Rochi Talena, Panginoon, na araw-araw ay pumapasok sa kanyang trabaho. Gabayan po ninyo siya, proteksyonan niyo po siya laban sa COVID-19, maging si Syra at si Desmond. Ganun din po ang lahat ng mga in-laws ko na mga frontliners sa bansang Amerika. Ganun na rin po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa Australia, nasa gitnang silangan, tulad po ni Sister Lisa Domingo. Ganun din po si Arnel Alpon at ang kanyang pamilya, June Soribio, Marvin Soribio at Mario Soribio and family. Ganun din po si Mary Grace Sumido Enriquez, Panginoon, na nasa bansang Dubai. Ama, itong mga pangalang binanggit ko na ang kanilang kahilingan ay para po sa kanilang kalusugan. Sila na may pinagdadaan ng mga sakit at karamdaman, anuman ang kanilang mga sakit, cancer man ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lusawin po ninyo ang mga cancer nito, bawat cancer cell, bawat bukol, tunawin po ninyo, Panginoon Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.
Inaangkin po namin ang ganap na kagalingan at kalayaan nila, Panginoon, mula sa sakit sa kidney, sa mga nerves, sa mga puso, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, inaangkin po namin na ang iyong mga latay na tinamo sa krus ng Kalbaryo ang magbibigay kagalingan, Panginoon, sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman. And Lord, maging yung mga kapatid namin na aking binasa na wala pang pagkakilala sa iyo, hipuin mo ang kanilang mga puso, O Diyos, baguhin mo, Panginoon, ang kanilang buhay, at hayaan mong makilala kanila sa isang malalim at biblikal na kaparaanan, Panginoon Diyos. Para po sa mga kapatid namin na may mga kabuhayan at may mga negosyo, O Diyos, pagpalain mo ang kanilang mga negosyo, yung kanilang mga pinagkukunan ng kanilang mga pangangailangang pang-araw-araw. God, inyong i-bless sila ng maraming kliyente, maraming project, Panginoon Diyos. O salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming great provider. So right now, O God, we rebuke the curse of poverty, Panginoon, and we declare financial breakthrough, financial blessings, and financial stability sa lahat ng mga kumpanyang ito, at ganun din sa mga trabaho ng iyong mga anak, Panginoon Diyos. O salamat po, Ama, dinadakila at pinupuri ka namin, O Diyos. At ganun din, Panginoon, yung mga nagdaraos ng kanilang kaarawan, Lord, salamat po, O Diyos, at patuloy mo po silang pagpalain pa ng marami pang taon at kaarawan sa kanilang buhay. Si Francis Gohan Ragasa, Panginoon, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan sa umagang ito. Salamat po, Ama, dinadakila at pinupuri ka namin, at pagpalain po ninyo, Diyos, maging ang amin pong donation drive. Humipo ka po, Panginoon, ng maraming tao, O God, na makatutulong, maging katuwang namin, Panginoon, para magpaabot ng tulong sa mga nangangailangan, mga kababayan po namin. Pagpalain po ninyo ang mga kamay na mag-aabot ng donasyon, ng mga tulong in kind or in cash, Panginoon Diyos, at hayaan po ninyo, Diyos, na sa pamamagitan nito ay maparangalan ang iyong dakilang pangalan. Salamat po. Ang lahat ng ito ay aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Sa'yo, Hallelujah. ngayon ang kagalingan. Praise God. At para naman po sa ating kapatid na nagdaraos ng kanyang karawan, para po sa iyo ang awiting ito. Happy birthday! Francis Gohan Ragasa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, happy birthday! Purihin ang Diyos! Glory to God! Hallelujah! Amen! So, good morning sa ating mga kapatid, ha? Nababati kay Sister Leoby Palomares at ganoon din kay Brother Rudy Palomares. At mula po sa Dasmariñas, Cavite, batiin natin si Brother Luisito Miquiabas ng isang mapagpalang umaga. Ganon din sa iyong asawa na si Ate Eloy. Nais mo ba ng buhay na mapayapa? Kaya pa nakatuloy ngayon si Sister Ningning Moreno Ragasa. Ha? Praise God. Alam ko kung sino ang mga absent eh. Purihin ang Diyos. So hindi po siya nakatutok ngayong umagang ito. Purihin ang Panginoon.
Hallelujah. Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Pati natin mula sa San Pedro, Laguna, Sister Becky Atendido at Brother Bob Atendido. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. Ganon din kay kay Ali at sa inyong malugang na si Monica at sa inyong mga anak. Praise God. Hallelujah. Nais mo ba na ikaw ay pagpala? Shoutout din kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albit Pangilinan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At shoutout din kay Nanay Leti Ignacio. At kay Nanay Estela Pugal ng Bikutan. Praise God. Hallelujah. Pagpalain po ang inyong sambayanan, Nanay Estela. Ay nais maranasan. Sa Diyos wala. At good morning din kay Sister Shia Branzuela Bambala ng Dasmariñas, Cavite. Diyos walang imposible. At tayo po ay nagpapahatid ng isang luksang kalatas at pakikiramay sa pamilya po ng mga Ilyescas. Sister Senny and family, isa pong pakikiramay sa inyo po. Praise God. Sa pagpanaw po ni Nanay. Diyos walang imposible. Yung ating pong operation tulungan, SWIN Donation Drive, nakikita nyo po sa pin comment po natin, ang update po ay, mali po itong naisulat ko, 15,500 na po yung ating cash donation. 15,500 ang ating cash donation para po sa ating pong operation tulungan, donation drive para po sa mga biktima ng Typhoon Rolly at Typhoon Ulysses. At nakita nyo po, pinost ko po sa Facebook at sa SDWIN page yung ating pong mga in-kind, po. Iba't iba po yun. May mga damit po, may mga grocery po na i-donate. Salamat po sa lahat. Para po sa mga cash donation, pwede pa ho kayo magpadala at tumulong po. Ang ating pong GCash account ay 0920-436-9922 para po sa mga nais tumulong sa mga nasalanta ng bagyong ito. Nanalig sa Diyos walang. Na-update ko po kayo araw-araw para po sa ating pong SDWIN Donation Drive. Sa Diyos walang imposible. Tayong mga partner, may partner na po tayo na magpapahatid ng ating donasyon, ang BRO, Veteran Riders Organization ni Brother Robert Soribio. At kung kayo po ay may mga nais na ipadala, mga kapatid, PM nyo lang po ako. Baka gusto nyo ipa-pick up, pick upin po namin, po, kung hindi nyo madadala sa church, Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na. Shoutout natin yung ating mga viewers sa watch party, Kay shoutout po kay Bing Solis, Brian Concepcion, William Latorre, Lutgarda Bautista, Norma Ablas at Romel Caringa. Ang landas. Meron din po kay Perly de la Cruz, Stella Carmen ng Lawag City, Alea Buenaluz, Gloria Bitog, Nel Francia Tama, Wensena, and Danny Chong. Sa Diyos walang imposible. At shoutout din kay Maria Baluwaga Nacohedo, Nanette Tupas, Evangeline Sabino, Emil Delipe ng Scotland, London, Nice Dominguez ng Israel, Gloria Rapacon, Ronnie Katipunan, Cleope, Boy Galang, Glenda Rakino. Hallelujah. Sa kanya talalapit sa Diyos. Tama na rin natin si Lizelle Hondo, Remy De Los Reyes, Delia Pajarillo, Ellen Gomez at Julie Magpantay. Nais mo ba? At shoutout din po kay Ma'am Guadalupe Labis ng Dasmariñas, Cavite. Praise God. Hallelujah. Yaya ng Diyos, dadaloy ng lubos-lubos. Hanap mo ba ang
kasiyahan. Pag-ibig ng Diyos ay nais maranasan. Sa Diyos walang imposible. Sa bukas po, ipagpupatuloy po natin ay ikalawang bahagi po, ang continuation po ng ating pong mensahe na Why Lord? Praise God, na may hashtag na reasons of trial sa buhay po natin mga kapatid. Purihin ang Diyos. Kung sa Kanya talaga. Shoutout daw po kay Ernesto Labrador. Ang pagbati po ay nanggagaling po kay Sister Memia Tupas Tapulao. Brother Ernesto Labrador and family! Mga kapatid natin dyan sa Canada, okay, stay healthy, stay safe. Nais mo ba Sundin lang ang health protocol. buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya. Pero sa himig po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam at magkita-kita po tayo muli sa araw ng bukas para po sa ipagpapatuloy po ng ating pong mensahe. Praise God. So tutukan po ninyo muli bukas po mga kapatid, nawa ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy po na maghari sa ating pong pamilya at patuloy na ang kanyang pagliligtas ay sumaatin palagi sa pang-araw-araw na ating buhay at ang kanyang banal na presensya ay patuloy na makisama sa atin upang sa gayon pagharian tayo ng kapayapaan. So stay safe, stay healthy, stay strong. To God be all the glory. Hallelujah. At patuloy nawa na wag tayong mag-aatubili na magtiwala at lumapit sa Kanya sapagkat sa Kanya ay walang imposible. Praise God. God bless us all. Bye-bye. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Pagod ka na ba sa problema mong dinadala? Shoutout din po kay Nanay Remy Nais mo ba sa video. ng buhay na mapayapa? Ang landas mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y mananalig. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya'y magtitiwala. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit. Sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay pagpalain? Biyaya ng Diyos na daloy na